Pagsasaayos ng sapatos at bag ang kabuhayan na mag-asawang senior citizen na nakilala ng responde matapos silang mag-viral sa isang social media post. Dahil kahit matatanda na, pursigido pa rin silang magkatuwang na maghahanap buhay. Kaya naman sila ay ating sinuportahan. Isang social media post ang nakatawag pansin ng ating programa matapos itong mag-viral. At batay sa Facebook post ni Tay Cuesta, gusto lamang niyang ibahagi ang kanyang nadiskubre na mag-asawang gumagawa ng mga sirang sapatos sa Project 4 sa lungsod ng Quezon. Dagdag pa niya, nasa 80 anyos na ang mag-asawa. At para mas maunawaan ng responde ang kwento sa likod ng viral post na ito, agad kaming nakipag-ugnayan kay Tay upang alamin ang iba pang mga detalye kaugnay sa mag-asawa. Kwento ni Tay, una niyang nakita mag-asawa nung minsang nagpagupit siya. Nakikita ko po sila on my way doon po sa barbershop. So sabi ko, repair shop. Actually, I tried them first before posting po. As in, nung ko naman nakita pulido po gumawa si nanay, tatay. And to be pretty honest po, medyo ka-age nila yung parents ko. Naanting po talaga yung puso ko with them kasi I see them doon na maayos po yung suot, parang going to work talaga sila every day and they're very passionate about their work. So, dun po, I started posting them po online. So, yun po. Tapos hanggang naging friends ko na po yan, si nanay tsaka si tatay po. Actually po ay hindi ko po talaga inakala na it would go, I'd say the word viral. Kasi I started posting them around the neighborhood. Meron po kasi kaming community page, yung Project 4 community page. So it started from there. Then I posted in different groups. Tapos nagugulat na lang ako, people are messaging me na paano sila mahahanap. At sa tulong ni Tay, nakilala na rin namin na mag-asawang senior citizen na sina Tatay Roger at Nanay Gloria. Kwento nila sa amin, si Tatay Roger ay mahina na ang pandinig. Sir, ay, mapurhirin siya. Sige pa. Dito na namin sila tinanong kung bakit nagtatrabaho pa rin sila sa kabila ng kanilang edad. Mahirap. Tuwan kami, sir. Ginagawa namin ang lahat para mabuhay naman kami ng marangal. Di kami nangingi sa kapwa namin. Lahat ng effort ginagawa po namin. Kami, matanda na po. Pero nice naming kumita ng maayos na pagkita para mabuhay namin ang sarili namin upang mabuhay ko rin ang aking asawa. Mahirap ang buhay ngayon. Mahirap, kaya di pwedeng aasa ka po sa anak. Meron kaming anak, 2 lalaki. Pero may mga pamilya na rin sila. Dati siya lang doon sa pwesto. Sumama na rin ako, tinutulungan ko siya. Magdidikit ako, ayan, may pandikit pa yung kamay ko. Ayun, pag minsan maalis siya, nagpapatahi siya. May pambili rin ng ulam, tsaka Ayun, bigas. panggastos, sir. Mahirap, mahal ang bigas ngayon eh. Bagamat may mga anak, ayaw naman nilang umasa sa mga ito. Mahirap umasa sa anak. Minsan nakakahingi rin kami sa kanila, Sometimes, pero sir. nag-aaral kasi yung mga apo ko. Ang panganay ko po, 4 ang anak. Yung bunso ko, 2 anak. Ang panganay ko po, siya po ang kasama ko ngayon sa bahay namin. Dahil diyan, kahit papaano siya, kumikita po. Kwento pa nila, natuto silang gumawa ng sapatos dahil sa ama ni Nanay Gloria na isang sapatero rin sa Marikina. Tatay ko, 13 kami magkakapatid. Yan ang binuhay ni tatay ko sa amin. Sapatos lang nanay ko, wala. Sa Marikina siya, mga kapatid niya. Magaling gumawa ng sapatos yun. Ako naman, bilang asawa ng aking misis, nandun ako, nakiki-usyuso ba? Inuusyuso ko lang paano paggawa, sir. Nagkaroon ng strike po sa La Pasita. Binayaran po kami. Yun po pinuhunan ng aking asawa sa prutas. Yun naman, asawa ng Diyos, lumaki naman yon. Ang problema po, sir, bumagsak ang aming kwan. Wala talaga. Zero balance po. Nagpunta kami ng Marikina po, sir. Tumira muna kami
sa kanyang kapatid, mga 4 months, 5 months. Humirap po kami ng kapital para mag-umpisa, magtayo kami ng panghanap buhay, kaya sa sapatos, sir. Ayun, nangupahan kami sa yung sinasabi kong apartment. Doon kami nag-umpisa, matagal. Kung hindi po, nag-pandemic po, hindi kami siguro alis doon. Nagpasya kami, pag-asawa, uwi kami sa San Juan. Meron naman espasyo doon sa Silong. Yun naman ang kinuha ng asawa ko para kanyang bana ba. At kahit may kalayuan ang San Juan sa Project 4, mas pinili nila na dito ialok ang kanilang serbisyo. Mas maganda dito. Nakatakbo kami ng taong na wala kaming bayad. Ano kami sa harapan ng bahay nila. Bira yung ganun, di ba? Kung kami sa iba, baka masipa ka agad kami. Hindi rin manuhad lang ang kanilang edad sa kanilang pagtatrabaho. Noon, sir, mahirap talaga. Ngayon. Pero ngayon, hindi na, sir. Kaya ko pa, sir. Malaki Kaya ko pa. pang, kaya ko pang bumakbak ng sir. Problema lang kinakatakutan ko, sir. Problema lang. Wag lang ako mabibigyan ng problema. Dahil dinidibdib ko yung problema, sir. Tahi repair lang. Hindi naman bago ngayon. Wala na nagpapagawang bago. Hindi na masyado, Kasi sir. matipid ng mga tao ngayon po. Puro rubber tahi. Ganyan, mga rubber na ganyan, puro tahi lang. 200, tanggap namin. Kung mga ganyan lang, sir, Kamay. ako na mismo tinataka. Kamay, Kamay. kinakamay ko na. Pero pag Pero bilo, kung all around, ayan ganyan, all around. imamasin ko, sir, para maganda naman. Maganda. Ayoko naman yung customer ko mapangitan, sir, eh. Kailangan may balik. Kung dati halos wala silang kinikita, nagbagong lahat nang makilala nila si Tay. Konti lang. Minsan 200, minsan wala. 100. Namamasahe pa kami, 120. Minsan-minsan na naman yun, eh. Oo. Ganun ang talaga hanap buhay, sir. Si Thea nga, binidyo kami. Sabi sa amin, at least ka na nanay, nakita namin ka sa video. Kayo yun sa video, nagpapagawa na sila ng sapatos. Ayun, malaking tulong, sir. Malaki. Dumami. Dumami. Dumami, sir. Dumami nung wala. Nung siya lang mag-isa ron, pagdating ng bahay, sabi ko, ang kita mo, bigyan ako 50 pesos. Sabi Oo. ko, ano to? Opo, sir. 50 Doon lang di ko kita pakilala mo. si Bandeya. Sabi niya, walang nagpagawa eh. Kaya ang ginawa ko, sumama na ako doon. Nung sumama ako, ayan, nakilala ko na si, Bandeya. Montea. Sabi Doon niya, nag-umpisa, sir. Pag may darating na magpapagawa ng sapatos, sir, tinatanong namin, paano yung nalaman na meron dito? nasa video Sa kayo Facebook. eh, sabi niya, ay sa Facebook. Doon nila nakita kami. May sasakyan pa, sir. O, pinupuntahan kami doon. Doon nagpapagawa. Kaya nakikita nyo ngayon. Aba, ganda-ganda na. Oo, 500, 300. Masaya ka na. Sir. Maging ang may-ari ng pwesto ay tinutulungan din sila. May peso kami doon dahil wala pang tao. Oh, sarado pa naman, sir. 2 betang na mababa lang, nakaupo kami roon. Yung si... Lalo na si Bandeya, hindi namin Bal- malilimutan si Bandeya. Balbuena rin. Miss Binibigyan kami Balbuena. ng pag-uwi namin. Kahapon, binigyan akong tasty, tapos may ulam pa, may pakapi ka pa. May Sabi- take home pa, sir. May take home. Ay, sabi ko, salamat na lang. Mababait sila. Eh, Kapansin-pansin din sa mag-asawa na bagamat hirap sa buhay ay lagi silang nakangiti. At halata mo sa kanilang kilos at galaw ang pagmamahalan sa isa't isa. At ang responde, hindi rin pinalampas sa pagkakataon na mas mapasaya pa ang mag-asawa. Dinalaw natin sila sa kanilang bahay at malugod nila tayong pinatuloy sa kanilang tahanan. Dito rin ay kwento ni Nanay Gloria na bukod sa pagre-repair ng sapatos, ay nagugupit din siya. Pag wala akong pera, may magpapagupit, ginugupitan ko sila. Oo, 50 pesos lang sinisingil ko. Ngayon, kung magbigay silang 100, mas okay, di ba? Pero hindi alam, isang sorpresa ang ating bit-bit para sa kanila. Daldala na namin ng groceries para mabawasan ang kanilang alalahanin sa kanilang kakainin sa mga susunod na araw. Meron po akong bibigay sa inyo. Ay, Okay. wow! Sa inyo to. Talaga naman, dami. Kami ay taas puso nagpapasalamat po sa inyo. Kami mag-asawa. Salamat po sa Net25 Responde. Maraming salamat po.
sa aming mag-asawa na matanda na. Maraming salamat po sa pamunuan ng Net25 at sila ay napakabait po sa taong mahihirap na katulad namin na sila ay laging nakandang tumulong. Nandiyan lang sila. Kadalasan sa mga viral posts, nakadidiskubre tayo ng mga kwento at pangyari sa ating lipunan. Pero higit sa kakaibang istorya na iniwan sa atin, ay ang inspirasyon na ating nakukuha mula sa mga taong nakikilala lamang natin sa mundo ng social media. Tulad ng natatanging pagsisikap at pagmamahalan na mag-asawang Roger at Gloria, na sa kabila ng kanilang edad at pinagdaraanan ay nananatili silang positibo at lumalaban sa anumang hamon ng buhay.